Ako nga pala si Mang Carlito at isa akong karpintero. Hindi ko na mabilang ang mga taon na inilaan ko sa paghulma ng kahoy, pagbuo ng mga istruktura, pagbibigay buhay sa mga pangarap ng iba. Ngunit ang pinakamahalaga kong gawa, ang pinakamahalaga kong nilikha ay hindi kahoy o semento. Si Jericho, ang aking anak. Naalala ko pa noong araw na nawala ang aking asawa, ang ina ni Jericho. Ang bawat tibok ng puso ko noon ay tila isang martilyo na humahampas sa buto ko. Ngunit nang makita ko ang maliit na mukha ni Jericho, ang kanyang mga matang kasing itim ng gabi ngunit puno ng pangako, naintindihan ko ang aking bagong layunin. Siya ang aking inspirasyon, ang aking lakas. Tay, tapos ko na pong linisin ang mga gamit nyo. Ang boses si Jericho, manipis pa noon, ang nagpukaw sa akin mula sa pag-iisip. Nilingon ko siya at nakangiti. Ang kanyang maliliit na kamay ay abala sa pagpupunas ng aking lagari. Magaling, maraming salamat anak. Kailan po tayo gagawa ng sarili po nating bahay, tay? Ang tanong niya habang nakatingala sa akin. Ang mga mata ay puno ng pag-asa. Napangiti ako ng mapait. Ang ideya ng isang sariling bahay ay isang pangarap na tila lumulutang sa hangin. Hindi namin kayang abutin. Darating din tayo dyan anak. Basta mag-aral ka lang ng mabuti. Ang bawat sentimo na kinikita ko ay para sa kanya. Ang aking mga damit ay butas-butas na. Ang tela ay sobrang nipis na sa katagalan. Walang natitira para sa akin. Ngunit nang makita ko ang kanyang mga ngiti, ang kanyang pag-unlad sa paaralan, pakiramdam ko ay mayaman na ako. Lumipas ang mga taon, si Jericho ay lumaki. Naging isang binata na. Ang kanyang mga kamay na dati manipis ay ngayon ay malakas na. Nasa kolehiyo na siya at kumukuha ng kursong inhinyero. Sa bawat araw na nakikita ko siyang naglalakad patungo sa paaralan, dala ang kanyang mga libro, ay isang patunay na hindi nasayang ang bawat patak ng pawis ko. Oh, Carlito, nag-aaral pa rin ba yung anak mo? Hindi ka pa rin ba umaahon sa hirap? Ang boses ni Aling Marisol, matinis at may bahid ng panunuya, ang sumira sa katahimikan ng umaga. Nakatayo siya sa tapat ng aming kubo. Ang kanyang mga mata ay mapanghusga. Napahinto ako sa pagpako ng isang tabla. Aling Marisol, may pinag-aralan po ang anak ko. Masaya na po ako dun. Masaya? Tingnan mo ang itsura mo. Butas-butas yung damit mo. Akala ko ba matalino yung anak mo? Bakit hindi ka pa rin niya maiahon sa kahirapan? Ang kanyang tawa ay parang tunog ng basag na salamin. Kung ako sa'yo, itigil mo na yan. Wala ka ng pag-asa. Hindi ko siya sinagot. Bumalik ako sa aking ginagawa. Ang bawat hampas ng martilyo ay tila sumasagot sa kanyang mapanuyang salita. Ang sakit ng mga salita niya ay bumabaon sa aking puso. Ngunit mas matimbang ang pagmamahal ko kay Jericho. Alam kong nakikita niya ang lahat. Tay, huwag niyo na lang po silang pansinin. Bulong ni Jericho sa akin isang gabi habang naghahanda kami ng hapunan. Ako na po ang bahala. Nakita ko ang pait sa kanyang mga mata. Ang pagnanais na ipagtanggol ako. Huwag kang mag-alala anak. Sanay na ako. Hindi po tay, hindi po tama yan. Mariin niyang sabi. Hindi ka po dapat hinahamak ng ganyan. Tay, mag-aaral po ako ng mabuti at babawi po ako. At ginawa nga niya. Ang kanyang mga grado ay laging matataas, ang kanyang dedikasyon ay hindi matawaran. Nakita ko ang pagod sa kanyang muka, ngunit hindi sumuko ang aking anak. Bawat gabi, nakikita ko siyang nagpupuyat. Ang liwanag ng kanyang ilaw ay tanging kasama sa dilim. Nang dumating ang araw ng kanyang pagtatapos, ang aking puso ay tila sasabog sa tuwa. Nakabarong ako. Ang aking disanteng damit na mayroon ako. Kahit pa may iilang tahi. Nakaupo ako sa may likuran at pinagmamasdan ng aking anak na umaakyat sa entablado. Tinatanggap ang kanyang diploma. Ang palakpakan ng mga tao ay tila musika sa aking pandinig. Hindi ko napigilan ang aking mga luha.
Ang aking munting Jericho ay isa ng inhinyero. Hindi nagtagal nagkaroon siya ng magandang trabaho. Ang kanyang sweldo ay malaki, higit pa sa inaakala ko. Ngunit hindi ko siya inaasahan. Nagpatuloy ako sa pagiging isang karpintero. Ang martilyo at pako ay parte na ng aking pagkatao. Oh, Carlito, karpintero ka pa rin? Aba, akala ko ba may trabaho na yung anak mo? Hindi ka pa rin ba nakakaahon sa hirap? Muling boses ni Aling Marisol. Ngayon ay may kasamang pagtataka at konting panunuya. Maayos naman po ang trabaho ng anak ko. Sagot ko ng mahinahon. Masaya na po ako sa pagiging karpintero. Aba, bakit ganyan ka pa rin? Bakit ganyan pa rin ang itsura mo? Hindi ka man lang ba binibigyan ng anak mo ng pambili ng bagong damit? O baka naman hindi ka talaga niya pinapansin? Ang kanyang mga mata ay nanunuri, naghahanap ng anumang senyales ng kahinaan. Aling Marisol, ang buhay po ay hindi lang tungkol sa damit. Ang importante po ay may dignidad ka sa iyong ginagawa. Sagot ko at diretso ang tingin sa kanya. Umirap si Aling Marisol. Dignidad ka dyan. Tingnan mo nga ang sarili mo. Kahit may trabaho na ang anak mo, hindi ka pa rin umaahon. Sigurado ka bang inhinyero nga yan? Baka naman kung ano lang ang trabaho niyan. Kaya hindi ka maiahon sa kahirapan. Hindi ko na lang siya pinansin. Ang kanyang mga salita ay tila hangin lamang sa akin. Ang mahalaga ay alam ko ang katotohanan. Isang araw may tumawag sa akin. Isang malaking proyekto. Isang bagong tayong bahay sa isang subdivision na hindi ko pa napupuntahan. Kakaiba ang tawag. Direkta mula sa may-ari, hindi sa kontratista. Kailangan nila ng magaling na karpintero para sa kabinet, sa kusina at sa mga silid. Malaki ang bayaran. Sobrang saya ko. Ito ang pinakamalaking proyekto ko sa loob ng mahabang panahon. Nang makarating ako sa lugar, bumungad sa akin ang isang napakagandang bahay. Mataas ang pader, malalaki ang bintana at may hardin sa harapan. Hindi ko akalain na makakapagtrabaho ako sa ganitong klase ng bahay. Ang bawat sulok ay pinagplanuhan ng mabuti. Magandang umaga po. Bati ko sa gwardya. Ako nga po pala si Mang Carlito, ang karpintero para sa kabinet. Pinapasok ako. Ang loob ng bahay ay mas maganda pa. Maluwag, maliwanag at may matataas na kisame. Napakasarap magtrabaho sa ganitong klase ng lugar. Sinimulan ko ang aking trabaho. Bawat piraso ng kahoy ay maingat kong hinugis. Bawat pako ay maingat kong ipinako. Ibinuhos ko ang aking buong kaalaman at karanasan sa paggawa ng mga kabinet. Ang bawat detalye ay pinagbuti ko. Mula sa pagpili ng kahoy hanggang sa pagpapakinis ng bawat gilid, gusto kong maging perpekto ang gawa ko. Lumipas ang mga linggo araw-araw. Sinisigurado kong tapos ang aking trabaho bago dumilim. Hindi ko pa nakikita ang may-ari ng bahay. Ang tanging nakakausap ko ay ang foreman at ang mga katulong. Isang hapon habang nilalagyan ko ng huling barnis ang pinto ng cabinet sa kusina, narinig ko ang pagbukas ng pangunahing pinto. Akala ko ay ang foreman lang. Ngunit nang lumingon ako, bumungad sa akin ang isang pamilyar na muka. Tay? Ang boses na yon. Ang boses na yon ay matagal ko nang naririnig na nagbigay sa akin ng lakas sa bawat pagsubok. Nakita ko si Jericho nakatayo sa may pintuan. Ang isang kamay ay may hawak na susi. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin, puno ng emosyon. Jericho, anong ginagawa mo rito, anak? Ang pagtataka ay bumalot sa akin. Ngumiti siya. Isang ngiting matagal ko nang gustong makita. Lumapit siya sa akin. Ang bawat hakbang ay tila nagdadala ng isang bagong kabanata. Tapos na po ba ang gawa niyo, tay? Tanong niya habang nakatingin sa kabinet. Oo, anak, ngayon lang. Nag-iisip ako kung paano ko tatawagan ng may-ari. Hindi na po kailangan, tay. Aniya, ang kanyang boses ay malumanay. Inabot niya sa akin ang susi. Kasi tay, kayo po ang may-ari. Para po sa inyo yan, tay.
Napatingin ako sa susi pagkatapos ay sa kanya. Ang aking utak ay tila huminto sa pag-ikot. Anak, para saan to? Para po sa bahay na to. Tay, regalo ko nga po ito sa inyo. Ang mga salitang yun ay tila martilyo na humahampas sa aking puso. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi talaga ito masakit. Ito ay puno ng kagalakan at ng pagmamahal. Ang aking mga mata ay napuno ng luha. Hindi ko napigilan ng pagtulo nito. Anak? Anong sinasabi mo? Ang aking boses ay nanginginig. Tay, ito po ang pangarap nyo, ang sarili nating bahay. Ito po ang bunga ng lahat ng pagod nyo, ang lahat ng sakripisyo nyo. Ito po ang aking paraan para pasalamatan ko po kayo. Niyakap ko siya ng mahigpit. Ang bawat haplos ng aking kamay sa kanyang likod ay puno ng pagmamalaki. Ang bawat patak ng luha ay puno ng pasasalamat. Ang pangarap na matagal ko nang inaakala na imposible ay nasa harap ko na. Ang bahay na ito ay pinaghirapan kong gawin. Ang mga kabinet ay akin pala. Salamat anak. Maraming salamat. Ang tanging nasabi ko. Hindi tay, ako po ang dapat na magpasalamat. Kayo po ang nagbigay sa akin ng lahat. Nang lumabas kami sa bahay, ang sikat ng araw ay nagpapahiwatig ng paglubog. Ang buong subdivision ay tahimik na, maliban sa mga huni ng ibon. Ngunit ang katahimikan na iyon ay sinira ng isang pamilyar na boses. Oh, Carlito, tapos ka na pala sa pagkakarpintero mo dyan? Aba, sino kaya ang may-ari ng bahay na yan? Sigurado ako mayaman. Baka naman karpintero na rin pala ang anak mo. Kaya kayo dito nagtatrabaho? Si Aling Marisol, nakatayo sa labas ng gate ng bahay, nakatabi. Ang kanyang mga mata ay nanunuri. Hindi niya kami nakita na lumabas mula sa bahay namin. Ngumiti ako. Isang ngiting hindi ko kailanman inakala na kaya kong gawin sa harapan niya. Aling Marisol, sabi ko, ang aking boses ay kalmado ngunit may bahid ng pagtatagumpay. Hindi po ako nagtatrabaho dito. Ito po ay bahay namin ng anak ko. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ano? Bahay mo? Carlito, huwag kang magbiro. Sa itsura mong yan at sa trabaho mong yan. Ang kanyang tawa ay mas malakas pa kaysa dati. Puno ng panlalait. Sinong maniniwala sa'yo? Baka naman niloloko mo lang ako. Hindi po ako nagbibiro, Aling Marisol. Sagot ko, ang aking ngiti ay lumawak. Ang bahay na ito ay regalo sa akin ng aking anak na si Jericho. Ang kanyang tawa ay biglang nawala. Ang kanyang muka ay naging putlang-putla. Ang kanyang mga mata ay lumipat mula sa akin patungo kay Jericho na nakatayo sa tabi ko. Nakangiti rin. Ano? Bulong niya, hindi makapaniwala. Sa sandaling yun lumabas ang mga kapitbahay. Narinig yata nila ang ingay. Ang bawat isa ay tumingin kay Aling Marisol. Pagkatapos ay sa amin. Oo, Aling Marisol, sabi ko. Ang aking boses ay malinaw. Bunga po ito ng paghihirap namin. Ang lahat ng pawis at sakripisyo ay nagbunga. Ang kanyang mukha ay namula sa kahihiyan. Ang mga kapitbahay ay nagsimulang magbulungan. Ang kanilang mga tingin ay nakatuon kay Aling Marisol. Ang dating tawa niya ay napalitan ng katahimikan. Ang kanyang dating pagmamataas ay naglaho. Nako, Aling Marisol, ang daldal mo kasi. Ang tsismosa mo pa, sabi ng isang kapitbahay. Oo nga, ang lakas-lakas mong manghamak. Yan lang pala ang mag-ama. Dagdag pa ng isa. Ang mga bulong ay naging malakas na tawa. Ang tawa na yon ay hindi para sa amin. Ito ay para kay Aling Marisol. Mula noon, hindi na kami pinansin ni Aling Marisol. Hindi na niya kami hinahamak. Ang kanyang mga mapanuyang salita ay naglaho na. Ang buhay namin ni Jericho ay nagbago. Ngunit, ang aming pagkatao ay nanatiling kapareho. Hindi kami nagbago. Nanatili kaming mapagkumbaba. Ang bawat umaga, nakikita ko si Jericho na naghahanda para sa kanyang trabaho. At ako naman ay naghahanda ng almusal. Ang bahay na ito ay saksi sa aming pagmamahalang mag-ama, sa aming paglalakbay. Ang bawat sulok
ay puno ng mga alaala, ng mga pangarap na natupad. Isang araw habang naglilinis ako sa sala, nakita ko ang isang lumang litrato. Ang litrato namin ni Jericho at ng kanyang ina. Ang kanyang ina ay nakangiti at ang aking mga mata ay puno ng pag-asa. Sa likod ng litrato may nakasulat, "Ang pangarap natin, matutupad din." Ngumiti ako. Patagal na panahon na ang lumipas ngunit ang pangarap na yon ay natupad na. Hindi lang para sa akin, kundi para sa aming lahat. Ang bawat tibok ng puso ko ay puno ng pasasalamat. Ang bawat haplos ng hangin ay tila bumubulong ng salamat. Ang aking buhay na dati puno ng pagsubok ay ngayon ay puno ng pagmamahal at pag-asa. Ang aming kwento ay isang patunay na ang pagmamahal ng isang magulang at ang sakripisyo ay hindi kailanman masasayang. Ito ay magbubunga ng isang bagay na mas mahalaga pa sa ginto, ang pamilya. Ikaw, ano ang natutunan mo sa istorya ni Mang Carlito at ng kanyang anak na si Jericho? Makikicomment naman sa baba kung ano ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang istorya at sana po ay nagustuhan nyo. Muli ay maraming salamat po sa inyong lahat at God bless us all.